if you could go back and talk to the Steph who was just starting, ano ang sasabihin mo sa kanya? Steph, ang laki ng potential mo. Sinasabi ko sa'yo. Isa si Steph Cinco sa mga inspirational lady motovloggers na talagang malayo na ang narating. From her humble beginnings, she worked her way up and turned her passion into countless opportunities and a successful career. Pero behind the success, the rides, and the content, sino nga ba talaga si Steph Cinco? Dito natin siya mas makikilala. Her journey, her professionalism, and the woman behind the camera. This is Moto Chica with Steph Cinco. So, I'm here with Steph Hello. Cinco. We're here at her restaurant at bar. Last night. At bar. So, yung mga all-riders dyan, ngayon tag-ulan naman, tumambay na kayo dito. Oo. We open from 10 o'clock and then we close at around 3 and to 4 in the morning. So, Pero pwede rin ng mga riders yes, dito of course. Actually, we've hosted a lot of group riders. So, yung CBs, yung mga NXT riders. So, oo, pumunta na sila dito. Yung iba, nagbe-breakfast. Yung iba, nag-dinner. Hindi ko na sasabihin kung uminom sila. Maganda mag-chug-chug eh. Kasi mukhang nagde-DJ na rin si Steph. Hindi, ano lang yun. Joke lang yun. Pero it's a nice place, guys. Try to come and visit the area. It's nice. It's cool and chill talaga. Pang chill talaga. Yeah. Anyway, buti nagkasundo yung aming schedule ni Steph. Mahirap itong hagilapin kasi Ikaw din kaya. busy siya talaga. Pero thank you so much. Thank you din, Ate, You know, for acknowledging this interview kasi ito yung excited akong malaman nilang lahat. Okay. Kasi no holds barred tayo dito. Sige. Pero huwag kayong mag-alala. Wholesome kami dito. Ay, wholesome ba? Joke. Sayang. Joke lang. Anyway, this is the Moto Chica with Steph Cinco. Hello. Yan. Yan. Okay, So, exciting. straight to the question na tayo. So, I have 10 questions here. Okay. So, I think, ang nakikita lang kasi ng mga viewers at saka mga followers mo is usually the what you do with work, diba? So, ngayon, it will be different kasi it's something more parang the other Steph or ano ba yung hindi namin alam tungkol sa'yo. Okay. Sige. Diba? Nakakanabahan eh, no? Hindi nakakana- Okay, for our first question, syempre na-witness ko yung mga humble beginnings mo. Looking at where you are now, what did you have to sacrifice to get here? What I had to sacrifice probably is the time. Siyempre, before, I had all the time to myself, kung anong gusto kong gawin, go. Pero now, you're committed to the job. Siyempre, meron yan mga schedule, meron yan, you're needed here, you're needed there. May mga times na you have to travel pa sa malayo, diba? So, yun talaga. Especially, kunyari, yung tours na ginagawa ko with Evo Helmets, we have to go on tour ng mga 2 weeks, 3 weeks. Yeah, matagal nga. So, Nakita that's ko nga. time away from family, diba? Talagang tuloy-tuloy yun. So, I think time is Yun talaga really yung the biggest sacrifice. At the same time, it's also the biggest investment you do for the job. Kasi I think lahat naman kailangan mong mag-exert ng something. And this time, itong ginagawa ko, time. You really have to put in a lot of time for And I what think you do. yung paggamit din ng time management din, eh, no? Oo. Kailangan mo yun. So, dami ng ginagawa bilang mom and, Yes. and ano. So, parang, I think nga, tama nga, sacrifice mo talaga is time. Before the followers, brands, and recognition, if you could go back and talk to the Steph who was just starting, ano ang sasabihin mo sa kanya? Steph, ang laki ng potential mo. Sinasabi ko sa'yo. Yun talaga. Yun yung sasabihin ko. So, siguro dati, hindi ko naman naiisip kung what I can do, ganyan. Yes. Siyempre, dati nag-work lang ako, ito lang. Ito, focus lang sa work, ganyan. So, when I resigned, parang mas nag-broader yung aking environment, ganyan. Tapos, lalo na nung nag-start ako magmotor. So, wow. and mag-vlog. Tapos Yes. parang ang daming opportunities. It opened talaga your eyes to many opportunities. Lalo na oo. nagmotor kayo, no? Yes, and people also. Yeah. Kasi parang now, I know a lot of people who are good friends, family now, and then syempre people I look up to, ang dami-dami. So parang before I was just confined into this corporate environment. So yun lang. And then bahay, ganon. Of course, my family. Pero after this work, it opened a lot of opportunities, people.
parang mas malaki na yung tingin ko Mundo sa mo. mundo. Yes, ganun. Dati oo. mundo lang yan, nandito lang eh. Oo, Ngayon parang mo meron. lang apati hanggang hulo na. Totoo. Yeah, di ba yun ngayon na, ang ganda nga na ng gawa ng pagmumotor din sa buhay mo na nakita Yes, ko rin. which I actually did not Yes. expect na Wow. ganon. So, I'm very, very grateful naman talaga ako whatever happened to me. Nice. Number 3, maraming gustong maging influencer ngayon, di ba? Alam natin yan. Because they see the followers, free products, and of course, the trips and opportunities, di ba? Pero ano yung part ng pagiging influencer na hindi nakikita ng tao? First, the hard work. Before you get to a certain I'm not di ko masasabi na nandun na talaga ako. But before you get to a certain stage in life or in your career, syempre may dahilan or may nagginawa ka para ka makarating doon. So I think the thing that people doesn't see is the hard work you put in it Yeah. before you get to that place. Kasi Yeah. syempre kami, kunya tayo, di ba ate? Yes. We edit our videos, Oh, we yeah. shoot our videos, we think of Oo. scripts. Yes! Alam nyo, One man team talaga. nakakaubos ng ideas, Totoo di ba? yan, totoo. So parang iisip ka, paano ba to? Anong gagawin natin dito? Kasi when you're given a product, anong gagawin mo Yeah, dyan sa product? pinagplaplanuhan siya talaga Pag-iisipan mo siya eh. talaga. And yan, yes, most content creators are one-man team talaga. Di ba? Lalo na yung mga nagsisimula pa lang, di ba? Oo. So yun yung mga hindi nyo nakikita, akala nyo, ay, Puro saya maganda na. maganda na. Oo, masaya na. Ganyan. Actually, witness ako dyan sa'yo. Actually, makakwento ko lang sa kanila. I remember when we went around with motorismo. Di kakaikot-ikot lang natin. Alam mo, magkasama kami sa kwarto. Tulog na si Inday. Siya, nag-e-edit pa yan. Sabi ko, gabi-gabi na. Ay, late na yun ha. Pero sabi nga niya, para hindi daw, parang tawag nila doon, para mabulok daw yung mga videos. Totoo. Dapat Kasi gusto edit mo nila, na kaagad. gusto nila, Oo. parang ako, I feel like the audience really want to know what you're doing in that Yes. exact time, kahit na mahirap. Oo nga, pero mahirap yun, ah. Oo, kunyari, diba sabihin nila, picture ka, o nasa ano tayo, Mindoro. Siyempre mga tao, they want to know, anong ginagawa mo dyan sa Mindoro? So parang ako, yun yung natutunan ko din sa mga kasama ko na mas kung kaya mo mag-real time, kung kaya mo i-edit agad, pakita mo agad, mas Upload aabangan ka nila. agad, ano? Kasi gusto nila na susubaybayan ka nila. Kasi parang, you make them a part of your life. Parang ganon. Has success changed you? May friendships ka bang nawala? Relationships that change? Or times nararamdaman mong people treated you differently because Step 5 became Step 5? Oh. Diba? Parang I wouldn't deny, of course meron. Siyempre may difference kasi. Parang yung mga taong nawala, I wouldn't say naman na nawala sila, but more on maybe we just grew apart. Kasi syempre, kunyari yung mga friends ko before nakasama ko palagi, parang ngayon rarely na lang. Kasi syempre, we have different priorities na ganyan. Tapos, syempre, there are people na I met nung nagsisimula pa lang ako. Tapos, ngayon hindi ko na sila magiging kasama kasi iba na din yung ginagawa nila. Parang ganon. Although, iba na yung priorities nila, iba na yung direction nila. So parang ganon. I hope I did not burn any bridge throughout my career, but I'd like to think so na hindi. Pero yun, I think more on growing apart lang. Ganyan, separate Probably ways. kasi iba rin yung hobbies ng ibang mong friends before. Yes, So, also, ngayon naman oo. nakakasama mo, di ba? Totoo. Kasi kunyari yung mga, syempre hindi naman lahat ng friends ko nagmamotor, di ba? Exactly. Oo, Oo. so yun. Pero ang nakakatuwa lang din, I still get in touch with my friends. So, ngayon iba yung hobbies naman yung, or maybe catch up. Kinikwento ko nga sa kanila experiences ko. Kasi before, syempre hindi sila familiar sa world ng vlogging. So, natutuwa sila pag nagkikwento ako. Alam nyo ba, ganito, ganyan. Alam nyo ba, pag pumupunta kami sa isang lugar, daming tao, nagpapapicture sila. Dati, nagugulat ako. Di ba? Asa din kayo ng mga friends mong mga bata, yung kababata mong Oo. friends. Parang hindi sila sanay naman nagpapapicture sa kasama. Totoo yan, nagugulat sila. Tapos one time nga, kasama ko yung mga friends ko, so we were eating at a restaurant, or tapos nag-inom kami and all. Sabi ko, magsi-CR ako, kasi medyo tipsy na, ganyan. Sabi ko, samahan mo ako. At nung nagpasama ko sa kanya papunta sa CR, nagugulat siya, may nagpapapicture sa akin. Sabi, sino ba to?
ikaw ba yung friend ko? Oo nga. Nakakatuwa din Pero ang naman. feeling ko, proud na proud din sila. Ay, sana naman. Joke. Hindi ka pa pala sure masyado. Pero yun, nakakatuwa din. Yeah. Tapos, syempre, you feel, parang nakakatuwa na yung mga ibang, mga hindi mo masyadong nakakausap. Tapos they would message, uy, pa-shoutout naman. Tapos, ay, nanonood pala sila ng vlog ko. Ganun, nakakatuwa. So, ang saya lang din, from the simple living, parang ngayon medyo... Oo. Kakaiba. Iba kakaiba. talaga. Oo. nga. So, people know Steph Cinco, the rider and influencer. But who is Steph when the camera is off? Oo. Especially as a wife and a mom. Paano mo binabalance yung pagiging creator, rider, asawa, nanay, and di ba? Multitasking talaga, di ba? Actually, this is one thing that my audience probably don't know or don't want to accept. But I am already a mom and I'm married na. So, wala sa itsura, di ba? Oh, di ba? Kahit ako nagulat nun eh. Ano din, I mean, as much as gusto ko silang isama, syempre I also Yes, of protect their course. privacy. Kasi syempre, my kids naman did not choose a life ng public. So, kunyari, dumating yung time na gusto nila mag-appear, then, sige, papakita ko sila. Pero, ngayon, parang it's not parang hindi ako yung dapat pong mag-decide para sa kanila na ilalabas ko sila sa public. Ako kasi, this is my work. Yes. Diba? So, anyway, what's me behind the camera? camera, Or oo. how, Makulit ka ba? O ano ba? Malambing. Oh, Sobrang, very clingy ako sa kanila. Actually, pag kunyari lalayo ko, nalulungkot talaga ako. Kasi gusto ko sila kasama palagi. Tapos, medyo strict din ako. Strict ka talaga. As a mom. Wala sa itsura, yung strict. Kami nung husband ko, si Luis, siya yung Mas maluwag, mabait. Oo, nakakainis Ito yung nga. bad cop. Yes, bad cop. Yun Example ng pagiging bad cop na mami. Ay, kunyari, order, gusto nila ng, bigla lang, gusto ng Jollibee, ng McDonald's. May pagkain tayo sa bahay. O kaya, pagpapaalam, bakit? Mga ganon. O kaya, pag sleeping time na 9 o'clock, Kailangan sleeping time na talaga 9 o'clock. Mga ganon. Disciplinarian pala to. Oo, kasi parang feeling ko, kung pareho kaming mabait, ay Diyos ko, magkakandaloko-loko na. Yun. Pero tama naman yung balance ng parenting din. Oo. Dapat may bad Sana. cop, good cop. Diba, ate? Gala kadalasan ng mga nanay ang bad cop kasi wala kaming ginawa ko ng mga Totoo yan. Totoo yan. O yan, isa nalaman nyo ha. May fit pala si Steph. O guys. So, Steph, para sa'yo, ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging isang, let's say, empowered woman? Kasi ngayon before hindi ka nagmomotor, ngayon nagmomotor ka na. And paano ba binago ng pagiging rider mo yung and successful content creator into a woman you are today? To be able to do what you want, to be able to inspire others, Yes. and to love what you do. Parang ganon. Kasi kapag empowered woman ka, alam mo sa sarili mo na ito yung gusto mong gawin. Gagawin ko to. I love what I do. And sa ginagawa kong ito, I will inspire others to do it. Kasi I feel like, kunyari ako, empowered woman ako kasi nakapagmotor ako kahit nasabi nila yung mga babae, hindi daw kaya Yeah. para sa lalaki daw Nakinong bike yan. nito, adventure Diba? bike yan, naka-Ducati So parang yan. feeling ko, empowered woman ako on that part. And empowered woman ako in a sense na ang dami kong na-inspire. Ang dami nag-message sa akin, uy, alam mo, bumili ako ng motor kasi nakita kita nagmumotor, kaya pala natin, ganyan-ganyan. And at lastly, syempre, I really, really enjoy what I'm doing. Para sa akin, riding, to say you love riding doesn't mean you have to ride every day. Yes. Diba ate? Kasi sometimes marami tayong ginagawa, sometimes we get burned out also, pero it doesn't mean we don't love it anymore. So parang para sa akin, you love riding, you ride when you can, Yes. and then when you can, you enjoy it. Yes. O, tsaka ako yung witness ako dyan sa growth ni Steph mula sa CB 650 na Honda. Ngayon naka-adventure bike na napakabigat na multistrada na yan. So, nakikita ko kasi si Ate Arlene, naka-GS siya. Sabi niya, kaya ni ate, kaya ko Oh, din. yes. O, diba? Tsaka iba rin yung nararamdaman mo na pag nai-inspire yung ibang kababaihan sa iyo. Oo naman, Parang nakakatuwa yun. mas lalo mong gusto tuloy galingan. Di ba? Yan. At saka, just to mention to you guys, binigyan namin siya ng
award as one of the Oh, empowered yes. women Oh, thank you. ng Opo. United Women Who Ride. Kasi Oo. napatunayan talaga namin na marami na-inspire sa kanila. Thank Not only you. as a rider, also as a woman, as a mom, and as an influencer. Thank you. Diba? Yes. Appreciate it. Yan. So, sa dami ng female influencer ngayon, paano ka nagsa-stand out while still building genuine friendship instead of competition? Ang hirap ng tanong. Pag Miss Universe. Yes, I believe, di ba? I believe. Joke. Actually, never ko kasi tinignan yung sarili ko from a third person perspective. Sabi nila dapat to ganon. Pag pinapanood mo yung sarili mo, ganyan. Hindi ko maisip kung ano ba yung nagsa-stand out sa akin kasi I feel like I'm just being myself. Kung sa totoo, kung ano nakikita niyong kulit sa camera, ganun talaga ako. Baka nga mas worse pa. Parang wala naman akong ano yun, yung other persona. Parang kung, what you see is what you get. Sa totoo So lang. parang ang feeling ko, parang nakafocus ka lang on what you're doing with your craft. Yes, Yan, ate. no? Yun din siguro. Parang I don't really look at other people also so much except to get inspiration. Nakakatuwa makita yung, kunyari, one example, I saw a rider na nagmotor siya sa Switzerland, Wow, ganyan. wow. So, ay, Switzerland ba or New Zealand? Basta something like that. So, parang ako, sana someday ako din makapagmotor din ako kasi parang ang saya-saya. Parang ganon lang siya. So, more of inspiration talaga. Parang humugot ka rin ng inspiration sa iba. Oo naman. Actually naman, kailangan natin humugot ng inspiration din sa iba kasi wala tayong feeding. Pati makakapag-give out dyan, Hindi walang tayo feeding. mag-grow, Oo, diba? True. So, yun. Pero yun yung nakikita, yung banggit mo na sabi mo nga, you don't look at yourself on a third person perspective, no? Kasi minsan nakakatakot maging third person perspective natin eh. Minsan tayo number one basher sa Oo, sarili yun nga yung natin. sasabihin ko. Parang makikita mo lahat ng flaw mo. Oo, parang mas number one basher talaga Oo. natin yung sarili natin, no? Kaya minsan, kunyari, pag nag-record na ako ng voiceover, parang, nakikringe pa ako pag naririnig ko yung sarili Oo ko. nga, diba? Pero yun, hanggang sa masanay ka na lang talaga. Ganun talaga ang buhay ng isang vlogger. Totoo. So, sa lahat ng narating mo ngayon, sino ang mga pinakagusto mong pasalamatan at bakit? Siyempre, ate, it goes without saying, I thank the Lord, of course, for everything, for blessing me with everything that I have right now. Siyempre, hindi naman to possible kung hindi niya to will mangyari, di ba? And then, gusto ko din mag-thank you dun sa husband ko, si Luis. Kasi siya talaga yung nag-support sa akin to do this, ganyan. Actually, siya yung may gusto ng motor nung nagsimula kami. Siya pala pasimuno. Siya pala, kasi muna sabi niya, magbili tayo ng motor kasi makakatipid tayo, ganyan. Hanggang sa ako yung nagmotor, ako na yung gumamit, nag-vlog ako na talaga yung nagmotor. So, siya talaga dahilan. And then, all throughout my journey, he was always there to support me. He never restricted me to anything. Like, nakakarating ako kahit saan, nakakasama ko lahat ng tao because of course he trusted me. Yes. And then he saw my potential also. And then behind everything, lagi ako nagko-consult sa kanya. So I guess yung wala ko masyadong mistake na nagagawa kasi every time I make a decision, tinatanong ko siya So, palagi. number one fan mo siya. Oo, and number one critic din. Oh, yeah, which is Naiinis good. din na ako minsan eh. Sabi ko, ito yung vlog ko. Bakit mo ginanyan yan, ganyan. Ay nako, wala na, na-post ko na. But he really supported me from the start. And then, of course, the people who are supporting me, the followers ni Steph Cinco. Kasi syempre, kung wala naman ako kayo, I wouldn't be here. Kasi walang manonood sa'yo. Of course, Walang yes. magtatanong kung ano ba ginagawa mo sa buhay. Walang magwo-wonder ano yung product na ginagamit mo. So, and of course, kung wala akong followers, wala ding brands na maniniwala sa akin, diba? So very, very thankful. And of course, the people I've met in the industry kasi ang dami kong natutunan. Yeah. So when I started like you, ate, ang dami kong natutunan sa'yo, not just with motorcycle riding, but also with this, being a vlogger, a content creator. So, ang dami. And the bosses who supported me, who believed in me, and then, yun, I think, lahat ng taong parte nito, I am grateful. Pero ang feeling ko kasama na rin sa pasasalamatan niyo yung mga bashers. Ay, Kasi diba, kung walang bashers kasi walang makulay na buhay. wow! Tsaka walang magkikritik O sa'yo. tsaka walang naman magcha-challenge sa'yo, Totoo diba? din, totoo din. Kaya nga sabi nila, hindi ba kayo naano sa mga bashers, Oo. diba? Pero
Actually, number 1 follower mo. Totoo, nanonood sila Talagang palagi. inaabangan nila yung Oo. susunod na Siguro, gagawin mo. grateful na lang ako kasi Yes. yung mga basher ko, hindi naman sila sagad sa buto. So, yeah. ano naman, medyo Mild lang. mild lang Mababait yung pang bashers mo. Thank you, bashers. Huwag niyo akong paiyakin, Oo please. nga. Naku, malambot pa naman yung puso ko. Pero yun. napakahirap pa kasi 'di ba nga when you pag unang basa mo pa lang may basher ka na, Oo, aray, nakakaano ng naagad. araw Totoo, yun eh, 'di totoo. ba? Ang lungkot So na. naranasan mo rin malamang Oo yun. naman natin. Siyempre, dami ko, I mean, hindi naman tayo perfect. So, Yeah. sometimes we put out content na mali tayo, Yeah. ganyan. And then, ang importante lang doon is you acknowledge your mistake. Yeah. And then you learn from it. Yes. So, kunyari may ginawa ako, tapos mali pala yun, hindi ko na siya gagawin ulit. So, At least, lesson learned oo, din. di kasi ba? wala naman perfect. I think lahat ng content creators, sometimes they make small mistakes Yes, also. tama ka Yun, ang dyan. importante is you own up to it, di ba? And you learn Yeah, from it. correct. Diba? Okay, so ito, last na to. You already achieved something that thousands of aspiring creators dream about. Siyempre, nangarap din sila maging influencer, content creator. So, what's left for Steph Cinco? 5 years from now, where do you see yourself? Oh, 5 years from now, I see myself still as a content creator. But maybe, iba na yung topics ko, iba na yung, maybe, diba, kasi hindi natin alam what I'll be doing in the next 5 years, but I'll definitely still share. Kasi sayang naman yung avenue ko, diba? Yes. Hopefully, I'll build more last night. Sana. So, diba? magkaroon tayo ng ibang branches. Kasi ate, alam mo ba, kung hindi mo natatanong, dream ko talaga ang bar business. Kaya ito yung natin. Oo. Wow. And this is the fruit of your hard work. Oo, of course I have partners here, Yes. pero syempre it's my dream come true. So hopefully Wow. to be successful, we'll build more, ganyan. Yan. At saka nakikita naman natin si Steph is actually marami siyang nasi-share na content like tourism, ang dami na ito kung saan na ito pumupunta. Tapos marami rin siya nabibigay sa inyong informative. So, she will surprise us in the future kung ano yung mga gagawin, di ba? Pero at least we look forward to Abangan. something. Abangan niyo yan, no, di ba? Well, anyway, yan. So, mga 10 tanong lang muna yan. Baka naman kasi maumabuso tayo, di ba? Sa dami ng tanong natin kay Steph. Pero may part 2 pa to, kasi the part 2 naman, I think you guys, yung i-share naman natin sa kanila is being as a content creator, yung mga tips naman na may Okay. tatanong tayo na makakatulong din sa mga gusto maging influencer and content creator. Pero Okay. for now, thank you so much, Steph. Thank you, Ate. Naging honest talaga siya sa mga sagot niya. Wala naman tayo, wholesome naman ang mga Yes, tanong ko, very, diba? very, So, something about Steph Cinco na hindi nyo alam, ito na nga siya. Yes. Okay? Sana may kayo, na natutunan. So kahit wala. Pero summarize it all, what you see is what you get. Yes. Yun na ito. Yeah, thank you guys! Gusto nyo pa ng more of Steph Cinco? Abangan ang susunod nating videos dahil marami pa tayong chikang hindi nyo pa naririnig. Don't forget to like and subscribe to Inday Rider para updated kayo sa next Moto Chika episodes. See you sa next chika!